Isa na namang napaka-astig na Tagalog movie recap ang mapapanood nyo ngayong araw mga Juan. Ito ay ang full-packed action-adventure film na ang John Wick Chapter 4 na na-release nitong 2023. Mag-relax at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Matapos ang ilang buwang pagpapagaling at pagsasanay ni John Wick sa hideout ng Soup Kitchen bilang paghahanda sa paghihiganti niya sa High Table ay kalaunan ng leader ng Soup Kitchen na ang Bowery King ay binigay sa kanya ang bagong bulletproof suit niya. Sa sunod na araw ay pumunta si John sa disyerto ng Morocco at habang nakasakay sa isang kabayo ay magaling na pinatumba niya ang tatlong mga mercenary ng High Table. Pagkatapos ay hinarap ng bida ang bagong elder ng High Table upang kunin ang wedding ring niya at hilingin ang kalayaan niya mula sa kanila. Ngunit nasagot ng bagong elder na nawala na ang singsing kasabay ng pagkawala ng nakaraang elder at kamatayan lang ang tanging paraan upang makalaya si John Wick sa table. Nang paasar na nasabi pa ng elder na napunta lang si John sa lugar para sa wala ay mabilis na binaril ito ng bida sa ulo. Kinabukasan ang Harbinger ay pumunta sa New York Continental Hotel at nirequest niya sa concierge na si Caron na makausap ang manager. Sinabi ng Harbinger kay Winston Scott na ang marquee na si Vincent de Gromo ay pinapasarado na ang hotel na yon at may isang oras lang sila upang lumikas sa gusali. Mula sa kasulatan ay nalaman ni Winston na ang marquee ay inatasan ng 20 miyembro ng High Table na maging husgado at urado ng organisasyon at sinabihan niya si Caron na palikasin ang lahat sa hotel. Pagkatapos ay kasama si Caron ay pumunta ang manager sa kalapit na building upang harapin ng personal ang marquee na si Vincent. Nasabi ng marquee na dahil sa kapalpakan ni Winston na mapaslang si John Wick ay patuloy na pumapatay pa rin siya ng mga taong nais niyang tapusin. Kalaunan ay tumanaw si Vincent sa bintana at nang naubos na ang buhangin sa ibabaw ng hourglass ay pinasabog niya ang buong gusali ng New York Continental Hotel. Pagkatapos ay diniklara ni Vincent ang pagiging excommunicado ni Winston at biglang binaril niya si Caron sa dibdib na agad na kinatapos ng lalaki. Kinabukasan sa Paris, ang bulag na retiradong contract killer na si Kane ay mula sa di kalayuan ay palihim na nakikinig sa pagtugtog ng anak niya ng violin sa lansangan. Ilang saglit ay pinatawag si Kane ng marquee sa mansyon nito upang ipapatay sa kanya ang dati niyang kaibigan na si John Wick. Nang tumanggi si Kane at nasagot na nag-retire na siya ay hindi sumang-ayon si Vincent sa pagretiro niya at nasabing alam niyang ngayong araw ay lumapit siya sa anak niya na labag sa kasunduan nila. Nasabi pa ng marquee na nasa kasunduan nila na kapag hindi napatay ni Kane si John ay tatapusin nila ang anak niya. Si Kane naman ay mabigat ang kalooban na tinanggap ang misyong binigay sa kanya at nasabing alam niya kung saan posibleng nagtungo si John. Samantala sa Osaka, Japan, ang concierge ng Osaka Continental Hotel na si Akira Shimazu ay pinatuloy ang bounty hunter at isang tracker na si Nobody kasama ang aso niyang Belgian Malinois. Kalaunan ng ama ni Akira at ang manager ng hotel na si Koji Shimazu ay hinarap sa rooftop ng gusali ang kaibigan niyang si John. Palihim na pinatuloy pala ni Koji ang kaibigan kahit pa excommunicado ang bida at binalita niya sa kanya ang demolisyon ng New York Continental pati ang pagpatay sa concierge ng hotel nang dahil sa pagpaslang ni John sa elder. Sa kasalukuyan na iyon ay habang pinagmamasdan ni Winston ang nawasak na New York Continental ay nakipagkita siya sa Bowery King at nakiusap sa kanya na makaharap si John. Nang nagtaka ang Bowery kung bakit nais makausap ni Winston si John matapos na mabaril niya siya ay nasagot niyang dahil wala na siyang choice ng mga oras na iyon. Pero ngayon ay dapat na malaman ni John na tinutugis siya ng berdugong marquee ng High Table. Ngunit kalaunan ay dumating sa Osaka Continental ang mga tauhan ng marquee na ang mga myrmidons na pinangungunahan ni Chidi at ni-request nitong makausap ang manager. Pero si Akira ay pabulong na sinabihan ang mga empleyado na palihim na lumikas ng hotel at nireport niya sa ama ang pagpunta roon ng mga tauhan ng High Table. Sinabihan naman ni Koji ang anak na manatili sa rooftop kasama ni John at pinaghanda niya ang napakaraming miyembro ng Shimazu clan kung sakaling kailanganin nilang sumabak sa gera laban sa mga tauhan ng marquee. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Nang hinarap na ni Koji sina Chidi ay hiniling nilang halugugin ang gusali upang hanapin ang excommunicado na si John Wick. Pumayag ang manager sa grupo sa kondisyon na isusuko nila sa hotel ang mga sandata nila ngunit mariin na tumanggi si Chidi sa kanya. Ilang saglit ay lumapit si Kane sa dating kaibigan niya upang kumbinsihin siyang huwag nang lumaban sa kanila dahil walang makakapigil sa High Table. Subalit si Chidi ay galit na diniklara ang pagiging deconsecrated ng Osaka Continental upang maging legal na ang paggamit nila ng mga sandata sa gusali. Pero si Koji ay biglang shut down ng power supply ng hotel at pag-alis ni Kane sa lobby ay mabilis na pinana ng mga Shimazu archer sina Chidi,
Dito na nagsimula ang matinding gera ng Shimazu Clan ng Osaka Continental laban sa mga Myrmidons ng Marquis at dahil sa galing ng mga tauhan ng manager ay kalaunan ay napabagsak nila ang karamihan sa mga kasamahan ni Chidi. Ngunit ang lalaki ay pinasugod sa hotel ang mga mercenary ng High Table na nakasuot ng mga bulletproof armor at sina Koji ay napilitang umatras. Nagtungo sina Koji kasama ang iba pang mga tauhan niya sa kusina ng hotel upang doon nila kalabanin ang ilang mga mercenary ng High Table hanggang sa nagtagumpay silang matapos ang mga ito. Maya-maya si Kane ay nagkabit ng mga motion detector device sa mga pader upang malaman ng bulag ang eksaktong lokasyon ng mga miyembro ng Shimazu Clan at magaling na pinabagsak niya sila gamit ang mga baril at malupit na combat skills niya. Hindi nagtagal ay mabilis na inatake ng mga mercenary ng High Table sina John at Akari sa rooftop ng hotel pero ang bida ay pinuntirya ang leeg ng mga kalaban upang tapusin ang mga ito. Kalaunan sa patuloy na pakikipagsagupaan ni John sa mga mercenary na kasama si Akari at ang iba pang mga tauhan ng hotel ay magaling na napabagsak nila ang lahat ng mga kalaban. Pagkatapos ay pumunta sina John Wick at Akira sa lounge ng hotel at nakipagsagupaan naman sila sa mga miyembro ng Myrmidons ngunit sa gitna ng pakikipaglaban nila sa kanila ay nagawang mabaril ang babae sa tiyan ng isang mercenary. Pero si John at Koji ay mabilis na tinapos ang mga kalaban at sinabihan ng manager ang bida na pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng tren upang ligtas na makatakas siya sa hotel. Sa kasalukuyan na iyon ay mula sa utos ng High Table ay tinaas ng mga accountants ang pabuya kay John ng $20 million. Ilang saglit ay dumaan si John sa art gallery ng gusali ngunit ang lugar ay napapaligiran ng napakaraming mercenary ng High Table at ng mga tauhan ng Marquis. Buong lakas na nakipagbakbakan ng bida sa mga kalaban ng mag-isa pero dahil sa pinagsamang matinding combat skills at gun skills niya ay nagagawa niyang mapabagsak ng isa-isa ang mga ito. Ilang saglit ng labis na napagod si John ay lumapit si Kane sa kanya at agad na na-realize ng inatasan ng bulag na kaibigan niya ng High Table upang ipapatay siya. Gayunpaman ay napilitan ng bida na kalabanin si Kane ngunit magaling na nakakalamang ang kaibigan sa pagtutuos nilang dalawa. Sa gitna ng napakainit na paglalaban nila ay nagkaroon si John ng klarong anggulo upang mabaril si Kane pero hindi niya ito tinuloy. Patuloy na kinalaban ni Kane ang kaibigan niya pero si Nobody ay pinagbabaril siya ng ilang beses kaya't napilitan siyang tumakbo palayo kay John. Sa sunod na eksena ay dumaan si John sa likod ng hotel pero nang inatake siya ng isang kasamahan ni Chidi ay napatumba niya ang kalaban at kinuha ang metal na simbolo nito sa suit. Kalaunan ay dumating ang tracker sa lugar at kasama ang Belgian Malinois niya ay pinatumba nila ang iba pang mga kalaban sa paligid. Pagkatapos ay sinabi ni Nobody kay John na plano niyang mas pataasin pa ang bounty niya bago niya siya patayin at umalis na ang bida sa hotel. Samantala ang mag-ama ay nakaharap si Kane at sinabihan sila ng lalaki na sabihin sa kanya ang lokasyon ni John at hahayaan niya silang makaalis ng gusali. Ngunit kahit pa napansin ni Akira na nagdamo rin ng tama ng baril ang ama ay matapang na hinarap ni Koji ang kaibigan niya. Kahit naman mabigat sa kalooban ay napilitan si Kane na kalabanin si Koji at bagaman binigay ng manager ang natitirang lakas ay mabilis na nahiwa nito ang likod niya. Dahil sa awa ay sinabihan ni Kane si Koji na umalis na sila sa lugar subalit pinilit pa rin niya na kalabanin ang bulag hanggang sa nagawa siya nitong masaksak sa dibdib. Ilang saglit ay binawian na ng buhay si Koji sa mga bisig ni Akira pero hinayaan siya ni Kane na makatakas ng hotel. Maya-maya pagsakay ni John sa tren ng Umeda Station ay sumakay rin rito si Akira at sinabi ng babae sa bida na pinaslang ang ama niya nang dahil sa kanya. Kaya't kung hindi tatapusin ni John si Kane ay siya ang tatapos sa lalaki. Sa sunod na araw ay nang nagtirik si Winston ng mga kandila sa libingan ni Coron ay nakipagkita sa kanya roon si John. Dinamayan ni John si Winston sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng kaibigan nila at tinanong niya rito kung sino ang leader ng grupong umatake sa kanya. Nasagot ni Winston na ito ay ang Marquis na si Vincent de Gramont ng Paris at kahit papatayin ni John si Vincent ay agad napapalitan siya ng High Table. Pagkatapos ay minungkahi ni Winston kay John na hamunin ang Marquis sa duelo upang makamit ang kalayaan niya mula sa table at mapatay ang Marquis. Para magawa ito ay kailangan ni John na makumbinsi ang pamilya niya na ang Ruska Roma na ideklara ang duelo. Nasagot ni John na hindi na siya kabilang sa Ruska Roma mula nang pinuto nila ang rosaryo niya pero minungkahi ni Winston na magtungo siya sa Berlin upang makipag-ayos muli sa pamilya niya. Maya-maya ay nakipagkita ang tracker kay Vincent at sinabing para sa kanila ay hahanapin niya si John kung babayaran nila siya ng 23 million. Pero ang Marquis ay mabilis na sinaksak ang kamay ni Nobody at pinapili siyang tanggalin ang patalim mula sa kamay o tanggalin ang kamay mula sa patalim upang malaman niya kung nakatuon ba talaga ang lalaki sa misyon. Ang tracker naman ay napilitang tanggalin ang kamay niya mula sa patalim at sumang-ayon si Vincent sa kasunduan nila.
Kinabukasan ay mula sa mga datos na nakolekta ng tracker ay nalaman niyang nagtungo si John sa Berlin at pumasok siya sa isang simbahan na ang safe house ng Ruska Roma. Agad na sinabi ni Nobody sa marquee ang lokasyon ni John at hiniling niya rito na makuha ang kabayaran niya. Subalit sinabihan siya ni Vincent na bago niya makuha ang kabayaran ay tapusin niya muna si John kung hindi ay siya ang tatapusin nila. Ilang saglit ay sinurrender ni John ang mga baril niya sa bantay ng simbahan ngunit paglapit niya sa pari ay mabilis na binaril siya nito sa bulletproof suit niya. Kalaunan ay nagkamalay si John na nakabitin ang leeg sa isang lubid habang napapalibutan ng mga miyembro ng Ruska Roma kasama ang adoptive na kapatid niyang si Katia. Habang dahan-dahan na inaangat ang lubid ay nakiusap ang bida sa babae na makaharap ang adoptive na ama niyang si Piotr upang makipag-ayos muli sa kanila. Subalit nasabi ni Katia na mula nang pinatay ni John ang elder ay inatasan ng high table ang mob boss na si Kila Harkon na tapusin ang ama nila. Si John naman ay sinabing upang mapaghiganti nila si Piotr ay plano niyang tapusin ang marquis sa isang duelo. Nagulat si Katia sa plano ni John pero kalaunan ay sumang-ayon ang babae na mabalik siya sa Ruska Roma kung mapapatay niya si Kila Harkon. Pagkatapos ay inatasan ng babae ang tauhan niyang si Klaus upang tulungan si John na makapasok sa nightclub na pagmamay-ari ni Harkon. Ngunit pagharap niya sa mob boss ay hinihintay na pala siya roon ni Kane. Pero nang naisipan ni Harkon na traidorin si Kane ay nahuli ng mga tauhan niya si Nobody sa labas ng club nila na plano raw tapusin si John. Pinaupo ng mob boss si Nobody at naisipan niyang maglaro sila ng baraha upang mapagdesisyonan nila kung sino ang mabubuhay sa kanila. Kalaunan ay nandaya si Harkon upang manalo siya sa laro nila pero si John ay mabilis na ginamit ang isang baraha upang atakihin ang mob boss at ang isang tauhan nito. Dito na nagsimula ang mainit na pakikipagsagupaan ng bida na kasama sina Kane at ang tracker laban sa mga mobsters ni Harkon habang ang mob boss ay nagmadaling tumakas sa lugar. Habang patuloy na nakikipaglaban sina Nobody at Kane sa mga nagkalat na tauhan ni Harkon sa paligid ay sinundan ni John ang mob boss sa gitna ng nightclub. Pinatumba niya ang ilang mobsters na umatake sa kanya sa daan subalit nang naabutan niya si Harkon ay magaling na nabugbog siya ng mob boss gamit ang malupit na self-defense skills nito. Hanggang sa nasipa siya ni Harkon na kinabagsak niya sa mababang palapag ng club at dito siya inatake ng iba pang mga tauhan ng mob boss. Buong lakas na nakipagbakbakan ng bida sa mga kalaban at kalaunan ay nagtagumpay siyang mapabagsak ang mga ito subalit hinarap uli si John ng mob boss upang bugbugin siya. Pero si John ay hindi sumukong makipaglaban kay Harkon at sa gitna ng pagtutuos nila ay nagawa niyang mabugbog ang mob boss at pinagsusuntok niya ito ng maraming beses sa ulo. Ngunit biglang sinugod siya ng mga mobsters at si Harkon ay ginamit ang pagkakataon na yon upang makatakbo. Pero ang bida ay napabagsak ang mga kalaban pagkatapos ay mabilis na hinabol ni John ang mob boss upang hagisan siya ng itak sa hita at malakas na tinulak niya si Harkon sa mababang palapag ng nightclub na kinatapos nito. Kinuha ni John ang isang metal na ngipin ni Harkon at ilang saglit habang naglalakad siya palayo ng club ay babarilin na siya ng tracker pero pinigilan ni Kane ang lalaki dahil siya raw ang dapat na tumapos sa kanya. Maya-maya ay binigay ni John kay Katia ang ngipin bilang pruweba na natapos na niya si Harkon at agad na isinagawa nila ang initiation upang maging miyembro na muli siya ng Ruska Roma. Pagkatapos ay nasabi ni Katia na susuportahan nila ang duelo ni John. Sa sunod na araw ay binalita ni Winston kay Vincent na ngayong miyembro na muli ng Ruska Roma si John ay hinahamon siya nito sa isang duelo upang makamit niya ang kalayaan niya mula sa high table. Kapag nagtagumpay si John at bilang partner ni Winston sa duelo ay ipapatayo muli ng high table ang New York Continental. Tatanggalin na ang pagiging excommunicado niya at mababalik na siya bilang manager ng hotel. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon ng marquis sa duelo subalit pinaalalahanan niya si Winston na kapag natalo si John ay ililibing ito na kasama siya. Maya-maya ay nakipagkita si John kay Vincent upang pag-usapan ang mga magiging alituntunin ng duelo nila. Napagkasundoan nilang magsisimula ang duelo bukas sa pagsikat ng araw sa simbahan ng Sacré Cœur at mga pistol ang gagamitin nilang sandata. Ngunit ni-nominate ng marquis si Kane na ang makikipaglaban kay John sa duelo at ang Harbinger ay pinaalalahanan ng dalawa na kapag nabigo silang magpakita sa tinakdang oras ay makakansela ang duelo at tatapusin sila. Pag-alis ni John sa lugar ay sinabi ni Vincent kay Kane na kapag napatay niya ang Baba Yaga sa duelo ay papalayain na niya siya pati ang anak niya. Sa sunod na eksena ay palihim na pinuntahan ng Bowery King si John sa Paris upang ibigay sa kanya ang makabagong Kevlar suit niya. Nang sinuot na ng bida ang Kevlar suit ay binigyan pa siya ng Bowery King ng mga espesyal na pistol na ang mga Pit Viper. Subalit ang marquis ay upang mapigilan si John na makarating sa Sacré Cœur Church ay inatasan niya ang mga accountant ng high table na gawing 26 million ang pabuya kay John. Dahil rito ay naghanda ang bawat contract killer at mga bounty hunter ng buong Paris na tugisin ng bida.
Subalit dahil sa pagiging excommunicado ni John ay napilitan siyang maglakad na lang papunta sa simbahan, ngunit agad na inatake siya sa daan ng napakaraming contract killer ng Paris. Gayunpaman ay matapang na nakipagbakbakan si John ng mag-isa sa mga kalaban at sakay ng kotse ng isang bounty hunter ay nagawang matapos ng bida sa kalsada ang karamihan sa kanila. Kalaunan pagdating ni John sa Arc de Triomphe ng Paris ay pinagbabaril niya ang isang grupo ng mga hitman sa tabing kalsada, ngunit biglang nabangga ng mga ito ang sinasakyan niyang kotse. Pagkatapos ay mabilis na sinagasaan siya ni Chidi at kinalaban siya nito habang nasa sentro sila ng kalsada. Pero sa gitna ng pagtutuos nila ay nagawang mahagis ni John si Chidi sa dumadaang sasakyan at patuloy na nakipagsagupaan siya sa maraming bounty hunter na sumusugod sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating si Nobody sa lugar at upang mas mapataas pa ang pabuya kay John ay tinulungan niya siyang patumbahin ang mga kalaban niya. Nang pinaatake ng lalaki ang aso niya kay Chidi ay ginamit ni John ang pagkakataon na yon upang makasakay sa isang motor ng mga hitman at umalis siya sa lugar. Kalaunan ay nagawang makarating ng bida sa katabing compound ng Sacré-Cœur Church at naisipan niyang magtago sa isang abandonadong gusali. Nang sinugod si John ng mga bounty hunter sa gusali na iyon ay mabilis na inatake niya sila ng isa-isa at magaling na tinapos niya ang malaking bilang ng mga ito. Ilang saglit ay pumasok rin ang tracker sa abandonadong building kasama ang Belgian Malinois niya upang tulungan pa rin si John Wick na patumbahin ang mga hitman na tumutugi sa kanya. Hanggang sa tinawagan si Nobody ni Vincent, pero sinabihan niya ito na gawing 40 million ang bounty kay John upang patayin niya ang Baba Yaga bago ito makarating ng Sacré-Cœur Church. Kahit palabis na nagalit ay ginawa ngang $40 million ng marquee ang pabuya sa ulo ni John Wick. Bagaman mas dumami ang mga contract killer na sumusugod kay John ay hindi siya sumukong makipagsagupaan sa kanila, bagkus ay binuhos pa niya ang buong lakas at galing upang tapusin ang mga ito sa daan. Kalaunan pagdating ni Chidi sa gusali ay inatake siya ng aso ni Nobody habang siya naman ay nakaharap si John at nakipagbarilan siya sa kanya. Ngunit ang bida ay magaling na nabugbog ang tracker at hindi nagtagal nang tatapusin na niya ang lalaki ay nakita niyang papatayin ni Chidi ang aso kaya't ito ang binaril niya ng maraming beses. Pero marami pa ring mercenary ang patuloy na tumutugis kay John at mabilis na tumalon siya palabas ng abandonadong gusali habang si Nobody ay nagulat sa pagligtas nito sa aso niya. Kahit palabis na nasaktan sa pagbagsak ay pinilit ni John na maglakad papunta sa simbahan hanggang sa narating niya ang matarik na hagdanan ng Sacré-Cœur, subalit nag-aabang na pala sa kanya roon ang napakaraming mga bounty hunter. Matapang na nakipagbarilan si John Wick sa mga kalaban gamit ang dala niyang Pit Viper pistol habang sina Vincent at Winston ay hinihintay na siya sa tapat ng simbahan. Habang umaabante pataas ng hagdan ng bida ay napakadali niyang natatapos ang bawat hitman na umaatake sa kanya hanggang sa biglang sinipa siya ng malakas ni Chidi na kinagulong niya pabalik sa ibaba ng hagdan. Pero nilapitan siya ni Kane at kasama ang bulag na kaibigan ay sabay na nakipagbakbakan sila sa mga bounty hunter upang makaakyat siya sa taas. Hindi nagtagal ay inatake uli si John ni Chidi at nagawa siya nitong mabugbog, pero nang tatapusin na siya ng kalaban ay mabilis na binaril ito ng tracker. Si Kane naman ay agad na sinugod si Chidi upang kalabanin ito at magaling na napabagsak ng bulag ang lalaki bago sila umakyat ni John pataas ng hagdanan. Pagkatapos ay biglang kinagat ng Belgian Malinois ang ari ni Chidi at galit na tinapos siya ni Nobody, pero ang aso ay inihiyan pa ang labi nito. Kalaunan ay dahil sa tulong ni Kane ay nagtagumpay ang bida na makarating sa tapat ng Sacré-Cœur Church bago sumikat ang araw. Ang Harbinger ay pinasimula na ang duelo nina John at Kane at binigyan niya sila ng tig-isang pistol habang si Nobody ay nanunood sa di kalayuan. Pagkatapos ay pinaglayo niya ang dalawa at binigyan sila ng mga partner nila ng tig-isang bala. Pero nang nagkabarilan na sina John ay parehong natamaan nila ang isa't isa sa mga braso. Sinabihan sila ng Harbinger na bahagyang lumapit sa gitna at binigyan uli sila ng tig-isang bala ng mga partner nila. Sa pagkakataon na yon ay nabaril ni John si Kane sa tiyan at siya naman ay nabaril niya sa balikat, kaya't mas pinalapit pa ng Harbinger ang dalawa sa gitna at binigyan uli sila ng tig-isang bala. Nang nagkabarilan sila sa pangatlong pagkakataon ay mabilis na natamaan ni Kane ang kaibigan sa tiyan na labis na kinahina niya at si Vincent ay naisipang kunin ang baril ni Kane. Sinabihan ng Marquis ang lalaki na malaya na siya at ang anak niya sa high table, pero nang babarilin na ni Vincent ang bida ay sinabi ni Winston na hindi pa napuputok ni John ang baril niya. Pagkatapos ay binaril ng Baba Yaga si Vincent sa ulo na kinatapos nito. Ang Harbinger naman ay diniklara ang kalayaan ni Kane at John mula sa table, pati na ang pagiging manager muli ni Winston sa New York Continental. Pag-alis ng Harbinger sa lugar ay nagpaalam na si Kane kay John at ang bida ay pinakiusapan si Winston na iuwi siya sa bansa nila. Kahit palabis na nanghihina ay dahan-dahan na umupo si John sa hagdan ng simbahan upang alalahanin ang mga memorya niya na kasama si Helen, subalit ilang saglit lang ay binawian na siya ng buhay.
Sa sunod na eksena si Winston at ang Bowery King na kasama ang aso ni John ay nilibing ang Baba Yaga sa tabi ng puntod ni Helen. Pagkatapos ay nagpaalam si Winston kay John sa huling pagkakataon bago sila umalis ng sementeryo. Sa post-credit scene, si Kane ay masayang pinuntahan uli ang anak niya sa lansangan habang tumutugtog ito ng violin upang bigyan siya ng mga bulaklak. Pero si Akira ay mabilis na inatake si Kane ng patalim. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari niyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga huwan!